Darna! Finally, andito na tayo guys. Hala, grabe, ang lalaki ng mga talaba nila dito. Ito na yung pinakahihintay namin. Kami na, pero babes, pag sinabi kong fun max your life. Hala, sige! Hi, thanks kasi andito ka. Tara, punta tayo sa Kakiyaki. Ang ibig sabihin ng Kakiyaki ay grilled oysters. Oo, literal. At yan din ang pangalan ng restaurant. Nakita nyo yung mga fruit-shaped bus stops, diba? Yes. Babalikan namin yung watermelon bus stop mamaya, guys. So, stay with me. Malapit na kami makarating sa restaurant at maginginain na naman tayo. Naisip ko, ang dami talagang unique experiences ang pwedeng gawin sa Japan, gaya nitong pagpunta namin sa mga local places at pag-explore kung anong meron sa mga lugar na pinupuntahan namin. Finally, andito na tayo guys, nakarating na tayo sa Kakiyaki at curious na din ako at excited syempre sa experience na naghihintay sa amin dito. Bongga! Tignan nyo naman, yung labas pa lang ng restaurant, parang alam mo na agad na authentic Japanese countryside dining experience ang naghihintay sa'yo sa loob. Enough na sa labas, pasok na tayo guys at tignan natin kung sulit ba yung pagpunta namin dito. Kasi for me, fun maxing life means trying new things, pag-discover ng bagong mga lugar, and making memories kahit sa mga simpleng pagkakataon lang tulad nito. Naghahanap na nga kami ng mapupwestuhan na 5. Yes. Kasama ko 2 kong co-teachers na Pinay din at mga butihing principal namin na kapitbahay din namin. I-check na natin kung ano yung mga paninda nila guys para alam ko na kung anong gusto kong itry. Bongga. Hala, grabe, ang lalaki ng mga talaba nila dito. Hindi ko in-expect na ganito kalalaki. For real! At fresh pa. Madami pa silang ibang seafood choices pero ang pinaka-highlight talaga ay yung malalaki at fresh oysters nila. May alimango, Japanese scallops, hanap pa tayo ng iba pa. Ayun, may clams. I'm happy as a clam. Kung may perfect way para i-describe yung nararamdaman ko ngayon, ito na yun. I'm happy as a clam. At ito na yung pinakahihintay namin. Kami na mismo ang mag-iihaw, guys. Bongga. From fresh seafood to freshly grilled goodness. Ang simple lang, no? Pero ang saya ng ganitong experience. Ito yung essence ng fun maxing life. Yung mga bagay na nagpapasaya sa atin ang nagbibigay ng energy para mas ma-enjoy natin ang buhay. So, yeah. Minsan, naiisip natin na parang sayang sa oras at aksaya lang sa pera. I don't think so. Itong ginigrill namin ngayon is more than just food. It's a taste of fun. Pero babes, pag sinabi kong fun max your life, hindi ibig sabihin na palagi ka nalang magsaya at kalimutan mo na mga responsibilidad mo. Hindi naman makatotohanan na araw-araw exciting, happy lang at walang problema maliban na lang kung kumain ka ng lotus flower. May mga araw na kailangan nating maging deeply focused at seryoso. Pero sa ngayon, focus muna ako sa pagkain ko. I-enjoy nyo lang guys ang grilling experience virtually at mamaya ay pupunta tayo sa tabing dagat dito lang sa likuran ng restaurant. Already open. Kita nyo naman sa ihawan na bumili din kami ng meat. Bumili kami ng chicken at pork tapos pinadagdagan ng mushroom para kahit papano may gulay naman. Kung naaamoy nyo lang guys, panigurado magugutom kayo at matatakam talaga kayo. I don't think na mapipigilan yung matakam. Totoo yan. At kung napapansin nyo, wala kaming kahit anong sauce kasi sapat na yung natural na lasa ng seafood nila at hindi mahilig sa masyadong pampalasa ang mga Japanese. Ang tawag nga pala sa malalaking oysters na to ay Konagai oysters. Ang Konagai oysters ay isa sa mga kilalang premium oysters sa Japan. May specific season din ng oysters. Kadalasan, ang peak season ng Konagai oysters ay tuwing winter. Mula October hanggang April, nasa pinakamagandang quality at lasa ang mga ito. Kaya kung gusto nyo mag-fun max sa Japan, try nyo rin i-add ang Kakiyaki sa listahan nyo. This place is definitely worth visiting. Nasa tabi pa ng Isahaya Bay. Yes, nasa harap mo mismo ang Look. Kaya habang kumakain ng fresh seafood, kasama rin sa experiencing view at preskong atmosphere. Pagkatapos namin kumain, pumunta naman kami sa may bay kung saan nila hina-harvest yung mga seafood. Tinanong namin kung para saan yung mga wooden poles. Sabi ni Sensei, itinatayo nila ang mga kahoy na poste sa mababaw na parte ng bay para sa pangingisda. Dito sila nagpapalaki ng nori o seaweed at iba pang seafood lalo na oysters. See guys, ilang steps away lang siya from the Kakiyaki restaurant. Ngayon, time na para umalis at pagpatuloy ang adventure. Binalikan namin yung watermelon bus stop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hala, sige. Woo.
video, right? Hala, sige, fan-maxing ka talaga, girl. Nagbali-bali ka pa dyan, kala mo talaga, iniwan ka tuloy ng kasama mo. Alam nyo ba guys, na isa sa mga unique attractions na makikita sa Isahaya, Nagasaki Prefecture ay ang mga fruit-shaped bus stops dahil sa creative na design nila. Bongga! Syempre, picture-picture tayo dito, photo op muna si girl. Fan-maxing pa more. Ay naku, wala na akong post na alam. Okay, try to guess babes kung uuwi na kami o hindi pa. Pause the video, comment down your guess, then continue watching. Well, the answer is hindi pa. Walang uwian to, charot. Susulitin namin ang araw na to at pupunta kami sa Todoroki Falls. Meron akong video ng a day exploring Todoroki Park and waterfall views kung gusto nyo i-visit. Sumaglit lang kasi kami dito. Todoroki Falls ay isang magandang nature spot dito sa Isahaya. Napansin ko din na hindi masyadong umaagos yung tubig banda dito pero sobrang ganda pa din. Small struggle lang guys dahil maikli ang bias ko kaya medyo challenging makakuha ng selfie video pero mukhang di naman kailangan ng perfect angle ng tatlong to. Tignan nyo naman yung saya ng tatlong to. Sobrang linaw ng tubig dito guys. Mas malinaw pa sa chat niya na OTW na ako. Joke lang. Ang lamig ng tubig at makikita mo yung mga bato sa ilalim. Sobrang peaceful ng place. Nung pumunta kami, as in kami lang yung tao. Sabi ko nga, siguro yung ganito kagandang lugar sa Pinas, nako dinumog na. Ito ang fan-maxing. Ilang minutong pag-appreciate sa kalikasan para ma-recharge ang sarili. Having fun can make you richer. Baka ang tanong mo is, paano nangyari yun? Gumastos ka para mag-travel. Ganito kasi yon, hindi man nadagdagan ang laman ng wallet mo, nadagdagan naman ang mga kwentong dadalhin mo habang buhay. Kasi bawat moment na nag-enjoy ka o napapasaya ka, may nadadagdag na value sa buhay na binubuo mo. So, on our way home, nadaanan namin tong Cosmos Flower Field. Hindi man ito part ng itinerary, it's a little surprise sa aming gala, sa aming biyahe. Ang dami talagang magagandang bagay na makikita kahit hindi mo hinahanap. Ayan, takbo-takbo pa ako, slow-mo, para kunwari cinematic. Darna! Judge me, sige. Minsan, kailangan mo ding maging corny at mag-enjoy kasi nga, life is better when you fun max. iPhone Fun Max. Charot! Madalas nating isipin na having fun ay reward na kailangan successful ka muna bago mo bigyan ng chance sarili mo na mag-enjoy. Pero, paano kung baliktad pala? What if fun or yung mga nakakapagpasaya sa'yo ang tumutulong sa'yo para magtagumpay? Halimbawa, si Walt Disney, dinala niya lang yung pag-enjoy niya sa drawing at storytelling sa pagbuo ng malaking legacy. Yung kasiyahan niya sa pag-create ang naging simula ng kanyang tagumpay. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na may joy at meaning para sa atin, mas willing tayong maging better, mas nag-e-effort tayo, at gusto pa nating matuto. At dito na natatapos ang ating little adventure sa Isahaya, Nagasaki, Japan. Thank you so much for watching!